Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach Jay. And for today's video naman, let's check the chart of Euro USD and GBP USD. So again, mag-time frame analysis tayo as well as sentiment analysis dahil hindi tayo nakapag-weekly planning nitong weekend. Okay, yan. So starting with Euro USD weekly time frame. Okay, so kita nyo naman na choppy ang price, okay, or sideways. So, bounded lang siya ang price dito in between the resistance and support level, okay? But if we are going to check kung ano yung previous move niya, yan, very aggressive ang move niya to the upside, okay? So, possible na ang ginagawa niya tong horizontal price action ay pullback lang, okay? So, syempre naman, after this impulsive move, magkakaroon ng correction and magkakaroon ulit ng impulsive move. Alright? Kaya lang pagdating dito sa pullback kasi minsan simple pero kadalasan ay complex pullback. Kaya dito nabubuo ang mga patterns. Alright? Yan. So, pero syempre for now, let's focus dito sa current price action na ginagawa ng pair na ito. Okay? So very aggressive move ang price to the upside and ngayon nasa pullback siya. Okay? Yan. And then, notice also itong candlestick na to, I think ang tawag dito ay Marubozu candlestick, wherein walang masyadong weak. Okay? So, ibig sabihin, very strong talaga ang mga buyers. Okay? As compared dito na maraming weak, kaya, ayun, bumaba siya. Okay? Pero ito, this is comparable dito sa candlestick na to, no, na halos wala ring wick. Okay, so etong candle na to. Yan. So, Marubozu candlestick ang tawag dyan. And kita nyo naman nung na-create yung candlestick na yan, nag-move talaga ang price hanggang dito, okay? Yan, so hanggang dito, yan. So, ibig sabihin talagang very strong din itong candlestick pattern na ito. Okay? Yan. So, dito sa weekly time frame ay bullish tayo kay Euro. Alright? And then, daily time frame naman, nagkaroon din siya ng series of higher highs and higher lows. So, nagkaroon ng shift from downtrend and then uptrend. Okay? Kasi na-break niya itong previous resistance na to and boom, tumaas na. Kaya lang, last week, so very deep yung kanyang naging pullback. Okay, so ngayon ay naririto siya sa very important level na to. Previous resistance yan, so nag-a-act ngayon as support. Okay? Pero sa ngayon, hindi niya pa naman nabe-break itong previous na low na to. So, uptrend pa rin naman tayo dito kay Euro USD. So, syempre, i-check natin ang COT report. Okay, so again, sa trading store ko lang kinuha to, ginugol ko lang. Tapos ay pinaplot ko lang dito sa Excel file para makita ko talaga yung movement ng price and yung historical level. And syempre yung historical movement ng mga big institutions. Okay, so as you can see, last report nila, okay, nag-increase ang kanilang net position from 24K up to 35K, okay? And actually, they went from having negative 8 na net position, ibig sabihin bearish talaga sila, all the way up to 35K or almost 36K na net positions, okay? And unti-unti na rin silang nagko-close ng kanilang short orders, while unti-unti din silang nag-a-add ng mga long orders nila, okay? Align naman ang higher time frame as well as dito sa COT report, okay? Yan. So, syempre, hindi naman tayo sa higher time frame nagtitrade. Baba tayo ng H1. Na rin siyang creation. Okay? So, unti-unti na rin siyang nag-shift from downtrend to uptrend. Okay? However, naririto pa rin siya sa resistance na to. Okay? So, mas safe if talagang ma-break niya ito and then sa retest, doon tayo pumasok. Okay? So, mas malaki pa yung ating magiging TP. Alright, so, pero ngayon, siguro waiting kasi siya dahil take note, maraming high impact news for the week. Okay, meron din sa Euro and syempre,
merong tayong NFP. So, waiting siya dyan, possible. Kaya nagre-range lang yung market sa ngayon. Okay, pero hihintayin ko na lang siyang magkaroon ng breakout dyan and sasabay ako sa buy orders ng mga big institutions. Okay? Alright, so let's check naman GBP USD. So weekly time frame ulit tayo. Kita naman na talagang very textbook ito, no? Higher high, higher low. Okay, so ngayon nasa pullback siya and naririto siya ngayon sa previous resistance, possible na mag-act as support. And if we will check yung kanyang correction, we can PIV from this low to the high. Yan. So, currently, ang price ay naririto sa 50% level ng FIB, which is, of course, lining up siya dito sa previous resistance and possible na mag-act as support. Okay? Yan. And, syempre, check din natin ang daily time frame. Okay, so ganun din, no? Nagkikreate siya ng series of higher highs and higher lows. Kaya lang if we will focus dito sa current price action niya, ayan, so syempre downtrend pa rin naman ang pinapakita niya dahil dito sa movement na to. Okay, meron pang creation ng lower lows and lower highs, kaya medyo risky pa na mag-buy tayo. Okay, pero if ever magsisell tayo, medyo too late na rin. Okay, check na lang natin sa H1. But before we proceed, let's check also the COT report. Yan. So, dito sa COT report from the last report, ang long position ay 188K versus to only 46K. So, clearly, very bullish talaga ang mga big institutions dito kay GBP. And also, kita nyo naman, no, they went from having negative 20 na net positions all the way up to 142K na net position. So, bullish din ang mga big institutions kay GBP. Right? So, syempre dito sa H1 tayo mag-aabang. Okay? So, kailangan makakita tayo rito ng bullish price action. Okay? So, however, sa ngayon ay ranging pa yung ginagawa ng market. So, possible na waiting din ito this coming Friday, no, or sa NFP. Although dito ay meron na din siyang bullish engulfing dito, pero wala pa kasi siyang creation ng higher highs and higher lows, kaya pag ganito ayoko pang mag-trade. So ayun lang, I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!